Hello guys. So meron tayo ditong Motorstar GPR Explorer 250. According to Motorstar, it's a 250cc motorcycle. I don't believe that because mayroon kayong pinapakita rito na medyo sinisilip yung makina kasi hindi ko makita talaga. Gusto kong tignan Tingin ko kamukha ito ng sa Rusi Rusi Classic 250. Uy, may tagas Anyway, ang video natin ngayon ay tungkol sa review. So hindi ko maka-confirm guys kung kaparehas siya ng RE250 engine, no, yung kamukha nung sa aking Rusi Classic 250 saka sa Sigma 250. Pero kung gayon nga, kung parehas sila ng engine, marami tong aftermarket parts, no, na pwede mong i-upgrade. At dahil nga maganda yung kanyang kaha, ay maganda magiging project mo, no, sa murang halaga, no, kaysa mamili ka ng branded. Kasi tingnan mo, upside down fork, tapos naka delta frame na, no, pang sports bike, monoshock, ang laki ng gulong, 40. Kung 130 sana ang nilagay nyo rito, mas madali itong iliko, mas magiging nimble. Also yung kanyang sprocket guys, aapat yung stud bolt, yung sprocket bolt na tinatawag. So medyo matagal na stock tong motor na to, hindi natin nalinis yung kadena. Laking yan, malaking kabawasan sa performance yan. Anyway, isa to sa nakikitang weakness, no, aapat lang yung bolt, tas mabigat tong gulong. So dahil 140, expect mo na mas mahirap iliko ang 140. Anyway, let's go to the riding impression. Sa looks, ano pang hahanapin mo sa murang halagang motor na ito, no? Dinaig niya pa yung mga branded sa kanyang itsura. Disc brake, naka-muffler na agad, tapos ang ganda ng forma ng tangke. Hindi siya plastic, hindi plastic, maganda. Konting linis lang, konting punas, may pang Instagram ka na. Naka 1,600 kilometers pa lang ito, hindi masyadong nagra-ride yung may-ari. Ngayon itetesting natin yung ating acceleration. So issue ng mga tao dito, 5 gears lang daw. Ano naman, naalala nyo ba yung Yamaha Sniper dati, 5 gears lang yun? Wala naman kasi yan sa number ng gears mga kaibigan, nasa ratio yan. So expect natin na kung ito ay 5 gears lang, so mahaba yung gear ng bawat gear. Ibig sabihin ng mahaba, so pwede kang pigain mo siya ng malayo bago ka mag-shift. Merong advantages and disadvantages yung ganong setup. Maganda yon sa, basta may maganda rin yun. Anyway, ang hirap hanapin ng neutral. Kailangan i-adjust yung clutch. Hindi sa akin ito hiniram lang natin. Shoutout kay Papa Rap. Shoutout Rob Mendoza. Alam nyo, yung inyong reviewer ay mas concerned sa performance, no, kaysa sa mga looks, brand, and anything. Yung ibang sasabihin natin tungkol mamaya na lang. Ito tayo sa may walang buhangin. Uy, lakas. Ano yun? Medyo may kabagalan makuha ang 100. So ibig sabihin lang nun, pumunta tayo sa mahabang daan. Sensya na mga kaibigan, doon tayo sa mahabang daan. At wag dito, masyadong mabuhangin. Ang dami mo na mga palusot, kaibigan. Nung unang testing ko nito, nung unang subo ko, ako'y nandibago sa kanyang handling. Sobrang hirap niyang i-maneuver para sa akin. So yun, nalaman ko na kung bakit kala ang hirap iliko nito, Motorstar na ito. Pagkalambot-lambot ng gulong, tingnan nyo 20 PSI pang racetrack para makapit sa cornering. Madali pa iliko yung Classic 250 pa, sports bike to yan, sakto yan. 30-29 pang streets. Wala niya, kaya pala pagkahirap yun, ganito yan, madali na iliko. Hirap-hirap i-atras, abante kanina
peaceful lang. Sinisipa yung puwet ko, tumatalon kapag nandito sa dulo. Tingnan natin siya sa traffic. Ganda naman yung preno. Once moving, magana siya dalhin. Problema ka lang dito kapag mga slow moving na, o kapag hindi ka sanay at hindi mo alam yung technique na pag-ipit ng tangke, madadala talaga sa kamay mo lahat yung bigat. Pero pag nalaman mo na pwede mo nang pala itong ipitin para hindi ka mangalay, sobrang gaan na sa iyong kamay, no? At kailangan marunong ka ring mag-bend, marunong kang tumuwad. Confidence, na ilang ipit tangki technique, no? Hanap tayo ng mahabang daan. So far so good. Ang akala ko talaga dito nung una ko nasakyan ay sobrang hirap at sobrang bigat, no? Pero gaya nga ng maraming bagay, sanayan lang. At saka yung kanyang frame na sports bike, supposedly dapat siya, maliksi at madaling i-maneuver kapag gumagalaw, no? Wala akong problema sa kanyang 5th or 6th gear. As I mentioned, nasa ratio yan, wala yan sa number of gears, guys. Teka lang, hanap tayo nung maiko-complain natin. Yun lang, siguro yung pagiging 140 nung kanyang likod na gulong, mahal sa maintenance, mas malaki. Kung 130 sana, mas mas magiging magaan siya. Pero 140, so meron namang positive side, stable. Feeling mo hindi ka tutumba ng tutumba. Nakakaalangan yung area. So one complaint ko sa upuan, mapapansin mo to pag medyo matagal-tagal na pag yan, dudulas yung edits, tapos tatama yung tuhod mo dito pag may kahabaan, tapos yung kapitan ng yung tuhod, sige nga, yung kapitan ng aking tuhod, takot pala kayo rin sa muffler nito sa magandang pictures niya, no? Natatanggal yung silencer. Anyway, yung kapitan ng kanyang tuhod, hindi comfortable. Hindi ko ma-place ng maayos yung aking binti. Mayayakap mo naman kasi manipis lang sleeve. Ayan, mayayakap mo naman siya. Pero masakit dito sa kanto ng tangke. Yan. Very important to sa sports bike, no? Yung kapitan ng tuhod. Kasi kapag iniipit mo nga yung tangke, kahit iyan na lang yung baywang mo yung pang liko-liko. Ngayon, check natin dito sa matagtag na lugar, sa high speed. Nakakaramdam ako ng minig sa ayan, kung nakababad ako sa 4th gear. Pero i-shift natin sa 5th gear, makakula na yung minig sa handlebar. So, tagal ko nagra-ride, masakit ba? Kaya siguro nilagay nila yung 9,000 RPM na limit para ma-reduce yung vibration. So, keep that in mind na rin kung magpaplano kang pataasin yung RPM nito someday, no? May vibration sa manivela, sa peg, sa high RPMs. Sa low RPMs, it's tolerable. Lahat ng makina may vibration. Uphill.
ayoko dahil may GoPro ako sa mukha. Overall smooth lang naman for the price, no? Top speed according sa may-ari 120 sa speedometer, so reduce mo mga 110 lang yan. Ngayon according sa kanyang specs 22 or 21 horsepower daw, 8,000 to 9,000 RPMs andun yung power nya, pero hanggang dun na lamang, ayaw na niyang umangat. Gantong ganto yung engine nung aking Classic 250 dati, no? Almost. So yung motor hindi natin sa ulado, no, kung tama ba ilagay ng langis, kung linis ng kanyang kadena. So maaaring may mga pumipigil pang ibang bagay na hindi natin kita. Bali ipopost lang natin kung ano yung ating napansin na puna, saka yung kanyang gas, kung maganda ba yung gasoline station. May mga effect din yan. Okay na? Hawakan ko na nga lang. Ano ba ito? Detanggal. Nagpo-cruise tayo ng 4th gear. Okay naman. Takay natin mag-cruise ng 5th gear. Yan, okay lang. According dito, nasa 70 ang kanyang takbo. Pero plus minus 10, nasa 60 lang yan. So try natin i-filter yung traffic na yan. Hanggang 9,000 lang talaga yung RPM nya, tapos 90 sa 3rd gear. Lasing natin sa laro-laro. Walang laro-laro ngayong araw. Mabilis kang Montero ka para sa looban, kaibigan. Diyan ka lang pa napunta eh. So tungkol sa kanyang throttle response, bali halimbawa nasa may wide open throttle ka, no, full throttle, bigla ka nagbaba dahil magsiship ka ng gear, ramdam na ramdam mo yung loss of power. Mas madali pa ring dalhin ang underbone, or hindi lang talaga ako sanay pa sa motor na ito. So feel at home ka ba kapag halimbawa newbie driver ka tapos binili mo ito? Well, no. Kapag newbie driver ka, no, dahil naka sports siya, position, no? Gaya ko, puro naked classic yung aking sinasakyan sa underbone. So mag-a-adapt ka talaga, especially sa mga mababagal na takbuhan. Meron akong gustong subukan dito kung anong pakiramdam niya sa mga mahirap na sitwasyon. There's no turning back. Madulas to. Kilala ko ang putik na yan. Bah, ayos hindi dumulas Nagsubo ko sa uphill at konting dirts at konting off-road. Sanayan lang yung off-road na yan. Pero syempre hindi naman advisable yung gantong motor sa off-road. Pero syempre sa rider skill pa rin. Halimbawa ito na, napunta tayo sa dead end, kailangan natin mag U-turn. It's very important. Oops, may U-turn naman, hindi lang ako confident. As I say, sanayan lang. Malakas umakyat, yun talaga yung nature ng kanyang makina. High capacity na maliit yung port. Come on, padaan muna ako. Ito, mga difficult situation to. Sobrang tarik, pabulusok, malupa natin. So sumasayad yung aking tuhod, dumudulas ako forward. Wala naman kaso sa akin kung nasa braso ko yung bigat o sa kamay dahil I'm a strong person, man.
Sports biker for real, man, no? Pangbading yung sinasabi ng hindi kasi komportable yung kanya-kanyang trip yan. China bike, catch up na yung ating technology, no? Padali mag-produce ng mga parts. So itong mga manufacturer dito sa mainland, para na lang silang nagbubuo ng puzzle para gumawa ng product. Kabahan na yung mga branded. Practicality nga naman, doon ka na sa mura dahil napoprovide din naman niya yung purpose ng motor. Ngayon, itong mga gantong klaseng bagay, asahan mo na kailangan niya ng kaunting refinement pa na manggagaling na dun sa may owner. So kung mechanically inclined kang tao, okay lang na mag-purchase ka nito kung trip mo talaga yung kanyang looks at ang kanyang appeal na sports bike. Gumagana naman ang kanyang stock ng maayos. Kung formal lang naman yung hanap mo, wala naman ding problema ron. So namamaneuver naman siya ng maganda. Ulit. Uy, munti ko na mabuwal. So itong motor na to, no problem guys, as long as trip nyo, no? Maganda naman yung forma eh. Masarap naman siyang dalhin. Pero for me, personal opinion, kung i-conclude ko, pag bumili kayo nito, meron kayong modification in mind na gagawin sa engine para makuha mo yung tinatawag na value, yung maximum joy, kilig na makukuha mo sa motor na to sa presyo niya. Kailangan mo siyang lagyan ng porting at luwagan ng kaunti yung karburador, no? Ramdam mo na pigil siya Tapos yung CDI, kailangan mo tanggalin yung limiter nung 9,000 RPM. CDI, carb, porting, kahit yun lang, stage 1 upgrade lang, okay na to. Mag-enjoy ka na rito. Depende sa tao, no? Kasi yung ibang nagmumotor, sa forma, kung forma lang, okay na to. Kahit stock lang, wala ka nang babaguhin. Yung iba naman, ang hinahanap performance, bagay na binubuting-ting. Ayun, I believe that this motorcycle is for people is planning, no, to kalikot, yung mga taong mag-enjoy dito.